Magandang araw at pag-aralan muli natin ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa ating series ng Encounter God. So, ang topic natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng John 3 verse 17 hanggang 18. At tunay na napakasarap pag-aralan ng salita ng ating Panginoon at alam ko na lahat tayo ay natututo at lahat tayo ay nalilinawan sa mga bagay-bagay na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos. So, sabi dito sa verse 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan ng hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, yung mga verse na to, sabi nga nung ating title, there is no condemnation in Christ. So, walang paghahatol ang ating Panginoon. At sabi nga doon, kung iintindihan natin na, sabi nga, sinalo o tinubos ng Diyos yung mga kasalanan natin at inalis tayo sa ating mga kasalanan. At dahil sa Kanya, kung bakit nagkakaroon tayo ng right na makausap o dumulog sa ating Panginoong Diyos. So, marami yung nagsasabi, marami yung ayaw na maniwala sapagkat iniisip nila na sino nga ba naman yung Diyos na sinasamba natin na ibigay niya yung kanyang bugtong na anak para lang masave yung mga tao, na i-cover niya yung tao sa buong earth or sa na mamagitan o nasa universe. Pero bagamat maraming tao na sabi nga mangmang at inaakala na sila ay napakatalino, darating sila sa point na ipaparana sa kanila ng Panginoon kung gaano talaga kadakila ang ating Diyos. So dito sa pag-aaral natin, lagi nating isipin na talagang ang nais ng Diyos ay matutunan natin na sumunod at makilala siya bilang ating Diyos. At kung titingnan naman talaga natin, ang hirap isipin na isang ama ibibigay yung kanyang anak para lang isave yung buong mundo, ang sangkatauhan. Pero naniniwala ako na talagang si Jesus Christ yung naging way para mabuksan yung kaisipan natin kung sino ba talaga yung tunay na Diyos, kung ano ba talaga yung purpose ng buhay ng bawat isa sa atin dito sa mundo. At para nga sa ating katuruan ngayon, sabi dun sa una, Jesus does not come to punish but to take punishment upon Himself. So, ang Panginoong Diyos ay isinugo ng ating Panginoon hindi para i-punish tayo, pahirapan, kundi sabi nga, saluhin niya na kanyang sarili yung lahat ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Napakahirap isipin na yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para lang makalahapit tayo sa Kanya, maligtas yung buhay ng bawat isa sa atin. Kahit dumanak yung dugo, ibinigay niya yung kanyang anak na si Hesus Kristo para masave lang yung buhay ng bawat isa sa atin. At kapag hindi natin yan isinapuso, at doon sa mga tao na hindi pa talaga tunay na naiintindihan kung bakit hanggang ngayon ay binibless pa rin sila ng ating Panginoon dahil yan sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ. So, sabi dito sa number 2, we are set free from condemnation by believing in Jesus' finished work in the cross. So, sabi doon, malaya na tayo sa condemnation. Malaya na tayo sa mga bagay, sa punishment. Panampalataya na natin yan na talagang dahil sa ating Panginoong Jesus na napako sa cross, na inialay yung kanyang buhay para lang masave yung buhay ng bawat isa sa atin. Napaka dakila ng ating Panginoon at tunay nga na walang katulad o wala talagang papantay sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sino ba naman tayo? Ano ba naman yung halaga ng buhay ng bawat isa sa atin para iligtas na ating Panginoon? Pero never niya inisip yun dahil mahal niya tayo. Sinakripisan niya yung kanyang dakilang
anak, nag-iisa isang anak para lang masave yung buhay ng bawat isa sa atin. At yan yung sabi nga, yung pag-aral natin kagabi, yun yung gift sa atin ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Christ na ating Panginoon. Number 3, sabi dito, people who seek other ways to be saved will find condemnation. So, yun yung mga tao na humahanap ng kapamaraanan at hindi maniwala sa mga bagay na ito, na ang Diyos ay talagang Diyos na buhay. At ang Panginoong Jesus ay talagang Panginoon at tagapagligtas natin. Sabi diyan, people who seek other ways to be saved will find condemnation. Ibig sabihin, yung mga tao na naghahanap na hindi naniniwala sa katotohanan na ang Panginoong Diyos ay nilikha ang sangkatauhan at ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hindi ang mga tao na hindi na lubos na naniniwala ay makakasumpong ng condemnation. Like the atheists, di ba? Maraming mga relihiyon yung hindi naniniwala ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at isang Diyos din. Pero bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, I do believe na iba yung paniniwala ng bawat isa sa atin. Dahil hindi tayo maliligtas. Sabi nga, ang Panginoong Jesus lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Napakalino ng salita ng ating Panginoon at kapag hindi natin yan sinunod at nilampasan natin yan, walang kabuluhan yung pananampalatayang meron tayo. Sapagkat sabi nga, hindi tayo makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. So dadaan pa rin tayo sa anak bago tayo makapunta sa ating Ama. Then, sabi dun para naman sa ating application, sabi dito, begin and continue in the grace of God. So, manatili lang tayo, magpatuloy lang tayo dun sa ating nasimulan na dahil nga dun sa grace o sa habag ng ating Panginoon ay naligtas yung buhay ng bawat isa sa atin. Never mind the people who are not believing in God or to Jesus Christ. I-continue mo lang yung paniniwala mo, i-continue mo lang yung pagsisikap mo na makasunod sa ating Panginoon at masuklian yung mga ginagawa niya. Even hindi talaga natin kaya kahit anong gawin natin, pero yung makita ng Panginoon yung effort na ginagawa natin is isang the best na paraan para mapapurihan at paparangalan ng ating dakilang Diyos. Number 2, sabi dito, be free by being a slave of Christ. So, sabi nga, maging malaya tayo bilang slave ng ating Panginoong Jesus. So, kagaya nung mga panahon na nababalot pa tayo, slave pa tayo ng kasalanan, pero ngayon sabi diyan, be free by being slave of Christ. Sapagkat kapag ang Diyos anak, sumunod tayo sa mga naisin ng ating Panginoon, tunay nga na kagalakan yung ibibigay sa iyo. Sabi nga, mas maigi na sundin natin yung ating Panginoon, mahirapan tayo dahil sa paglilingkod sa ating Panginoon, kaysa naman maglingkod tayo dun sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman dapat natin ginagawa. So, let's follow Jesus Christ and let's make disciple in all nation. Number 3, sabi dito, believe in Christ alone for salvation. So, maniwala tayo talaga na sa salvation natin sa pamamagitan ng Jesus Christ, lahat tayo ay na-save, lahat tayo ay nabigyan ng pag-asa na maging anak ng ating Panginoon at pinatawad na tayo. Lagi mong tandaan na pinatawad ka na ng ating Panginoon simula nung ipako siya sa krus, mamatay, inialay niya yung buhay niya para lang sa atin. Lagi mong tandaan na mahal tayo ng ating Panginoon at hindi niya gagawin yun kung hindi tayo mahal ng ating Diyos. At tunay nga na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, kaya ngayon yung blessing ay tanggapin natin sapagkat yung buhay, yung hininga mo sa araw-araw, malaking biyaya sapagkat kung wala yung buhay, anuman yung meron ka ngayon, baliwala kapag wala na yung buhay mo. So, let's follow Jesus and praise Him, honor Him in spirit and in truth. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and pagpalain ka ng ating Panginoon.